Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Happy Tuesday. At ngayon po mapapanood po natin ang mga hinaing ng ilan sa mga kandidato ng PDP laban na parang naku, panoorin niyo po muna at re-reactionan natin bawat isa. Maynila, kita natin ang buhay napakahirap. Ang buhay ng informal settler napakahirap. Ang mamahal ng bahay dito, magrenta ka dito, ang hirap. Ang hirap. Hindi gaya sa probinsya, may parking space. Dito, walang lugar ang mga sasakyan. Nakaparking sa labas. Naranasan ko yun kasi naging taga Maynila ako. Hanggang ngayon, dito sa Maynila, nakikita ang mga batang lansangan. Dito sa Maynila, nakikita dyan sa Roas Boulevard. Batang lansangan, mga taong walang bahay. Tinitignan lang natin sila. Ano ba ang permanenteng programa ng DSWD? Bilyon-bilyon ang budget ng DSWD. Nandyan ang ating mga mambabatas, pero bakit hindi natin nabibigyan ng permanenteng solusyon ang problema na nakikita ng ating mga mata? Very basic, dahil ba hindi sila botante? Dahil ba yung street children hindi botante? Napapabayaan? Sinasabi natin, may sindikato sa likod niyan. Ano na ngayon? Ba't hindi nyo ibigyan ng solusyon? Bakit titignan lang natin at yung mga politiko bibigyan lang ng abuloy? Yung iba bibigyan ng biskwit. Ano na nangyari sa bilyong-bilyong pera ng DSWD? DSWD, makonsensya kayo! DPWH, mga daan dito. Ang daan ba sa Maynila na maayos? Sinisira ba ng gobyerno? Dito sa Maynila, sinisira ba nila yung maganda pang daan? Ano Manila? Sa probinsya, marami. Sa Bacolod, sa Negros. Napakasakit tignan, magagandang daan, sinisira. Dito sa Maynila, hindi ba perwisyo yan? Maganda pa yung daan, sisirain. Di traffic. Ang hirap na nga ng buhay sa Maynila dahil sa traffic. Dadagdagan pa. At sino yung dadagdag? Gobyerno. Kasi kung may project, may komisyon. Kami ngayon, yung mga kandidato ng PDP, 9 na kami. 9. Sumali sa amin si Attorney Vic Rodriguez, yung kaibigan ko. 9 na kami. Lahat kami dapat makapasok. Para pag nakapasok yung lahat ng PDP laban, vote straight kayo. Huwag nyo nang dagdagan ang 10, 11, 12. Hanggang 9 lang, puno ng PDP laban, huwag na kayong bumoto 10, 11, 12, makadagdag pa yan sa kabila. Naintindihan ba natin Maynila? Kung gusto nyo maging presidente na manggagaling sa PDP laban sa 2028, i-secure nyo ang Senado, lahat kami dapat manalo. Kaya ba? So una na po dyan, yung tukmol na yan na hindi ko kilala kung sino siya. Hindi ko talaga to kilala kahit anong pakilala nito, hindi ko to kilala. So hindi po siya kilala, hindi maingay ang kanyang pangalan, kaya siguro nag-iingay. At tingin ko hindi po iingay ang pangalan ng ganitong kandidato dahil nga po unang-una, ang kanyang mga sinasabi po ay parang alam niyo mga basic, sobrang basic. Natural, masikip sa Maynila kaya walang parking ang mga sasakyan. 'Di ba? Kaya sa kalsada pinaparada ang mga sasakyan. At yan po, yung problema na yan ay kasalanan ng mga nagmodelo ng Maynila noong panahon pa ng mga Kastila. Parang isinisisi niya sa gobyerno. Panahon pa po ng Kastila nang minodelo ang Maynila. Nang binuo ang mga kalsada diyan, ang mga street diyan. Kaya
Noong panahon na yon, hindi pa po nalalaman ng mga nagmomodelo ng syudad na yan na etong Kalakhang, Maynila ay magiging crowded. So sila po ay 2 kalsada lang. Ang kanilang kumbaga pinaka main na daanan. Isang papunta, isang pabalik. Isang right lane, isang left lane. Ganun lang, salubungan lang. Hindi pa ito naayos noong panahon ng Kastila. Kasi nga malay ba ng mga Kastila na magiging mega city ang Metro Manila, ang Maynila, Makati, etong Pasig. Di ba sino bang magkakala na magiging ganyan kalaki at magiging sentro ng kalakalan ang Kalakhang, Maynila? Di ba? Basic yung mga pinagsasabi nito. Tapos isa pa, ewan ko ba, hindi ba nito naisip, nitong kandidato na ito, na 6 na taon namuno ang kanilang poon na si Digong? Hindi naayos ni Digong yan 6 na taon nagkuyakoy sa Malacanang si Digong. Ewan natin kung may kandong-kandong. Hindi natapos ang problema sa mga usapin na ito. Diba? Sampal kay Digong ang lahat ng sinasabi ng tukmol na ito dahil naging presidente na si Digong. Hindi pa rin naayos ni Digong ang mga problema na ito. Kung naayos ni Digong ang mga hinaing nitong mga tukmol na kandidato ng PDP laban na ito, di sana ngayon maganda na ang Pilipinas. Pero ngayon pa lang po inaayos ni PBBM ang mga problema, kalat at gusot na ginawa ni Digong. Hindi maitatanggi. Panahon ni Digong, yan ang pinaka naging delubyo. Ang buhay ng mga Pilipino naging delubyo ang sitwasyon ng Pilipinas at binaon tayo sa utang. At yung sinasabi po nito na dapat daw silang manalo, silang siyam, para daw po ang susunod na presidente ay galing sa PDP laban, parang pinoporma na nila si Robin Padilla na gagawin nilang standard bearer sa 2028. Bakit? Kasi si Sara sirang-sira na at nanganganib pang ma-impeach. Ngayon, nalaman natin yan may sinabi na yan si Panelo. Pagdating ng 2028, si Robin Padilla daw ang kanilang ipangtatapat. Kasi nga, si Robin ang top notcher noong 2022 election. Buti sana kung naging top notcher noong 2022 election at naging top notcher din sa Senado from 2022 to 2028. Naging top notcher na senador, naging mabuting senador, naging maayos na senador, naging matalinong senador, at naging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino na senador. Pero hindi po nangyari. Naging perwisyo sa bayan, boy mukbang, boy sile, at boy bigote lamang sa Senado. Meron ba itong naipasang batas na magiging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino? Para po sa mga artista at mga nasa mundo ng pelikula. Pero kung para sa mga Pilipino, ewan ko, parang wala akong mabalita ang nagawa niyan. Yun yung pinapangako niya na federalismo at kung ano-anong mga charter change, konkon, mga ganyan pa sinasabi niya nung panahon ng eleksyon. Kampanyahan. Hanggang ngayon, wala pong naisasakatuparan at kailangan pa na manalo ulit daw si Bongo at si Bato bago daw po niya magawa ang kanyang mga pinangako. Di ngayon, di ba? Nasaan pangako mo, Robin Padilla? Hanap kayo ng hanap ng pangako na dapat matupad ni PBBM. Etong si Robin Padilla, nasa pangako niyan? Federalismo. Nga. So ngayon, di ba? Isang malaking sampal kay Robin Padilla na ngayon nalaman niya na napakahirap pala ng kanyang mga sinasabi. Hindi po possible at hindi po ito pwedeng maganap. Hindi pwedeng mangyari sa kapanahunan ngayon dito sa ating bansa. Paano maisasakatuparan ng federalismo? Kung ang
ang gusto mong federalismo, wala nga kayong kakampi sa Senado at nanggugulo lang kayong mga tukmol kahit ginagamit nyo ang Senado para lamang sa inyong pansariling interes at pagtatanggol sa manyakol na bumubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral at pinapahiram pa sa kanya mga kaibigan na si Kibuloc. Diba? Naging senador si Boy Sile, senador ni Digong at ni Kibuloc, pero hindi po ng mga Pilipino. Ang kanyang loyalty ay sa kanyang poon at hindi po sa mga Pilipino na nagpapanalo sa kanya. Yan ang totoo niyan. Next natin. Ito, politiko na naman. Gusto ko lang po mag-report sa inyo bilang inyong senador kung ano na po mga trabahong nagawa natin sa Senado. I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po yun? Halimbawa, itong PGH, kulang yung kama. Dadagdagan natin ng kama, upgrading ng kanilang hospital beds. Dahil nakita ko sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, kulang talaga ang ating pasilidad. At ang makikinabang dito yung mga mahirap nating kababayan. At ngayon, isa rin po kami sa author at co-sponsor ng Bureau of Fire Modernization. Kami ni Senator Bato para sa ating mga bumbero. At ako po isa sa una na nagsulong ng Department of Migrant Workers para po ito sa mga OFWs natin. Noon, wala pang may gusto niyan. Ako lang mag-isa. At tinulungan ako ni Senator Bato, nila Senator Joel, na isa batas po siya. Meron na tayong departamento sa ating mga modern day heroes. At I co-authored and co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Malasakit center, meron kayong 4 na malasakit center sa Maynila, PGH, Tondo, Jose Reyes, at sa Pabella, ang inyong mga malasakit center. Anong gusto ninyo? Doon po ako dahil alam ko ang trabaho ng kapitan. Ako po galing rin sa baba. Alam nyo nung mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao. Umaga pa lang, kapitan ang kaharap ko. Hanggang pag-uwi ko sa gabi, ang kapitan nandiyan sa hagdanan. Kayo po yung medala sa lahat ng serbisyo, basic services. Kaya ang kapitan, napaka-importante. Mga kapitan, you are superstars in your own right sa inyong barangay. Kayo ang hari doon. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahihirap po. Ito si Bongo, hindi ganong mahaba masasabi ko dito Kasi yung mga sinasabi niya, maaaring baka nga napapakinabangan ng mga Pilipino. Yung mga lasakit center, mga kung ano-ano mga center na ginawa niya, yung Department of Migrant Workers, baka nga malaki na itulong sa ating mga kababayan na OFW, 'di ba? Pero 'di ba, hindi maiaalis sa isipan ng mga kababayan natin na si Bongo ay tuta ni Digong. At etong taong to ay ginagamit din ng Senado para ipagtanggol si Digong sa mga kalaban nito. 'Di ba? Hindi may tatanggi 'yun. Kaya nandyan ang Bongo na yan sa Senado dahil kay Digong. Kaya bawat issue kay Digong, laging itong to the rescue at tagapagtanggol talaga ito ni Digong. So, kahit ano pang ganda ng kanyang nagawa, kahit ano pang, kahit napakalaki pa ng silbi nito sa mga Pilipino, di ba? Kasi kahit na ano pang serbisyo gawin mo, kung ikaw na may sumusuporta kay Kibuloc, sumusuporta ka kay Digong na mga mangkanor, mga nag-iisip ng masama sa ating mga kababayan, napakaraming pinagurgur, 30,000 daw po ayon sa PNP mismo yan. Alam niyo yung kahit tapalan mo pa ng napakaraming serbisyo, napakaraming malasakit center, si Bongo, ang nakikita ko pa din ay mukha ni Digong na may sungay. Hindi na maaalis sa anino ni Bongo ang isang Digong na ang tingin nating mga Pilipino ngayon ay hindi na Tatay Digong kung hindi Digong nyo. So yun lamang po yung aking masasabi dyan kay Bongo. Eto na, next na dito. Eto na, panoorin po ninyo to.
Lagi tayong politika. Siraan mo na, banatan dito po. Sawang-sawa na ako. Ang totoo lang, wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Lahat tayo utang. Huwag na tayong magsisihan. Kasi ganito, kasalanan ni ganito. Ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Allahu Akbar. Alam nyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa leeg natin. Nasa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo, na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utak dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. Ewan ko lang kung na-inform etong si Robin Padilla, na-inform kaya siya na si Digong ang merong pinakamalaking inutang sa lahat ng mga presidente. Ang utang natin simula noong naging presidente si Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy ay ginawa lamang ni Digong na doble sa loob lamang ng isang termino. 6 na taon. 7 trilyon ang dinagdag ni Digong sa utang ng bansa. At hindi po natin malaman kung saan ito napunta. Bakit? Napakalaki po ng inutang pero para daw ito sa Build program. Meron ba kayong nakitang Build program na nasa 115 daw po na proyekto? Meron bang natapos? Ang alam ko nasa 12 lang ang natapos. Paano yung nasa 100? Nasaan yung budget nun? Saan napunta yung budget nun? Nangutang daw dahil sa pandemya. Teka, napakaraming donasyon noong panahon ng pandemya. Canada, Amerika, Japan, Australia, lahat. Halos ng mga bansa na kakampi natin, kaalyado natin, nagbigay ng mga donasyon. Kagamitan, pera, pagkain, mga gamot, lahat yan, ibinigay, donasyon. Ba't nangutang ng napakalaki? Meron din naman tayong emergency funds. Naubos lahat. Paano hindi tayo mababaon sa utang? Eto, for example, isang example lang. Tayo ay bumibili ng face mask gamit ang DOH sa halagang 16 pesos kada isa. DOH, bumibili sila ng face mask, 16 pesos. Ngayon, inilipat yung pondo ng DOH sa procurement service ng Department of Budget and Management. Nung DBM na ang bibili, sa halip na tayo'y makamura, napakamahal pa po ng nabili nila. From 16 pesos, nung procurement service na ng DBM ang bibili, naging 27 pesos. Ba't ganun? Same product, same kumbaga yung quality, same na same na face mask. Pero from 16 pesos lumobo ng 27 pesos. Bakit pa nilipat yung pondo? Ba't nilipat pa? Tapos, kada bili natin dun sa mamahalin na face mask na yun, na same lang naman ng quality, lugi daw po tayo, sabi ito ni Dick Gordon, na lugi tayo sa face mask pa lang. Nasa 11 billion na daw po ang nalugi sa atin. Imagine niyo po yun. Paano tayo hindi mababaon sa utang? Kung sa halip na dapat tayo'y makamura, napamahal pa. Yan ang tatak Duterte. Kaya nga nagkaroon ng Parmali scandal at ayaw ni Digong paatinin sa hearing ng Senado etong mga tauhan ng DOH at ang mga sangkot sa Parmali. Bakit? Kasi nga po meron talagang korupsyon na nangyari diyan. Napakaliit na kumpanya, bagong sibol na kumpanya,
Pero ang proyektong nakuha sa ating gobyerno o sa gobyerno ni Digong, bilyon-bilyon. Aba, sino ba naman talaga ang hindi malulugi nun? Mas pinanigan mo ang mga Tsekwa kaysa sa mga Pilipino. Nasaan na ngayon yung mga Tsekwa? Nagtatakbo na. Tangay-tangay ang mga perang kinita sa atin. Kaya ngayon, Robin Padilla, yung sinasabi mong utang, na utang, hindi pinag-uusapan ng utak. Palibasa, ikaw, wala kang utak. Kaya ngayon, parang binababa mo na ang level ng mga senador na kailangan kapag kakandidato ka, hindi na kailangang mautak. Parang ginagawa mo, kasi dati kapag sinabing senador, Miriam Defensor Santiago, mga bar top notcher, mga matatalino, summa cum laude, mga valedictorian, laging kasama sa honor. Nung ikaw ang naging senador, kahit tambay sa kanto, ex-convict at dating adik, pwede nang kumandidato. Ganon ang naging, kumbaga, binababa na ni Robin Padilla ang standard ng mga senador. Minemenos niya na. Kasi nga, naging senador siya. So, ang tingin niya, yung mga matatalino, yung mga magagaling, wala nang silbi. Bakit? Siya nga, naging senador, bobo Diba? Walang pinag-aralan. Hindi man lang nga yata ito nakagraduate ng college. Wala itong alam. Nagkikipagdebate, may coach. Nakikipagdebate, may kodigo. Diba? Kaya nga po, etong si Robin Padilla, ang sasabihin niyan, kapag ikay kakandidatong senador, common sense na lang ang kailangan. Bakit? Yun daw pong mga may utak, binaon tayo sa utang. Kaya imemenos niya na. Pero, diba, hindi mo pwedeng sabihin na yung mga matatalino ay binaon tayo sa utang. Dahil kung matalino talaga si Digong na sinasabi nilang pinakamagaling na presidente, bakit ay binaon sa utang? Biruin mo, tinatawag natin dati yung Tatay Digong. Pero ibinaon tayo sa utang. Tayong mga anak ngayon ang nagbabayad ng napakalaking utang ni Digong. Hindi katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nakakapagbayad kahit papaano ng utang ng Pilipinas. Nakakapagbayad ng utang. Actually, nasa 10 bilyon na yung na-wipe out na utang ng mga magsasaka na napakalaking tulong sa ating mga magsasaka. Nagawa ba ni Digong yan? Hindi. Bakit? Ano ang kanyang pinrayoridad? Pogo. Sugal. Pakikipagkapwa, pakikipagmabutihan sa mga Tsekwa. Yung agrikultura noon, wala siyang pakialam. Diba? Kaya nung naupo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng problema sa agrikultura naglabasan. Kasi nung si Digong ang presidente, hindi niya pinansin ang agrikultura. So ito pa po video nitong si Boy Sile. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot, pare-parehas. Hindi ba kayo nagsasawa? Nakakasawa na ho. Makikibagay tayo sa bagong upo. May bagong dadating, makikibagay na naman tayo. Ang nangyayari sa atin, wala ho puro tayo pakikibagay. Ang paggogobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan niyo yan. Ang gobyerno ay isang direksyon na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Eto ho tayo, baon sa utang. Baka akala niyo masarap ang buhay nating lahat. Restaurant tayo. Lahat po tayo. Ang ekonomiya natin, utang ha. Kaya ho, pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyong mga taga-gobyerno, mga naka-Amerikana, huwag kayong masyadong bumilib. Kasi lahat tayo utang. So ano ang solusyon? Ang solusyon ho, gumaya tayo sa mga bansang
kapitbahay natin. Sino ba yung mga kapitbahay natin? Japan, Thailand. Japan po kasi nasa kabila. Tayo na Southeast Asia tayo. ASEAN tayo, ASEAN. Yung saksakan ng talino. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino, ninakawal lang tayo lahat. Ang kailangan po natin may common sense na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Mabuti sana kung yung ayuda galing sa kita natin. Hindi naman ho tayo kumikita. Galing ho sa utang. O, diba? Narinig nyo na? Para kay Robin Padilla, ang kailangan daw po, may common sense lang. Hindi na kailangan ng matalino, hindi na kailangan ng summa cum laude, ng mga bar top notcher, ng mga magagaling, matatalino, at mga talagang cream of the crops ng mga senador, ng mga congressman, presidente, vice-presidente. Hindi na kailangan yan. Yung may common sense lang, pwede ng kumandidato. Bakit? Nandyan si Robin Padilla eh. Common sense lang ang dali. Diba? Hindi pwedeng common sense lang ang dala mo sa pagiging senador. Kung may common sense ka, Robin Padilla, bakit mo pinagtatanggol ang isang kriminal? Bakit mo pinagtatanggol ang isang manyakol na si Kibulok? Kung may common sense ka, Robin Padilla, ba't wala kang kibo sa ginagawa ng mga tsekwa para sa pangaagaw nila at panggigipit nila, pangbubuli nila sa ating mga Coast Guard? Kung may common sense ka, Robin Padilla, bakit ka magsusuklay ng bigote sa loob ng Senate hearing? Bakit ka magmumukbang? Bakit gagawin na clinic, personal clinic ng asawa mo ang opisina mo sa Senado kung may common sense ka? Kung may common sense ka, bakit ka kumandidato? Hindi mo alam kung ano ang trabaho ng isang senador. Kung may common sense ka, Robin Padilla, bakit mo pinasok ang mundo ng politika na ang tanging magagawa mo lamang ay maging tuta ni Digong? So, mali ka doon, Robin Padilla. Hindi kailangan ng may common sense. Kasi kung common sense lang ang dala mo, common sense lang ang maihahain mo na plataforma sa taong bayan, wala. Sa halip na paahon tayo, pabagsak tayo. Kung may common sense ka, Robin Padilla, bakit mo ikinakampanya yang mga bobo mong kandidato sa PDP laban na alam mo na walang magagawa at wala sa kalingkingan ng mga kasama mo ngayon sa Senado? Ano magagawa ng isang si Jimmy Bondoc? Ano magagawa niyan? Kung may common sense ka, Robin Padilla, ano magagawa ng isang singer doon sa Senado? Kakanta? Kung may common sense ka, Robin Padilla, si Philip Salvador, na walang kwentang tao, walang kwentang ama, walang kwentang Pilipino, at nagkakaso pa ng estapa. Hindi ko lang alam kung ito na convicto sa estapa si Philip Salvador. Pero nakakahiya. Dahil talagang may kasong estapa. Kung may common sense ka, Robin Padilla, yan, ihahain mo sa mga Pilipino. Ilalaban mo sa mga matatalinong mga naging senador na. Tito Soto, Ping Lacson, kaya Abalos, walang panama. Kung may common sense ka, Robin Padilla, kakampanya mo si Bato na may bahid ng dugo sa ginawang EJK nung panahon ni Digong. Talagang mo yan, pangangalandakan mo, pangangampanya mo. Di ka ba nahiya nun? May mga anak kang babae,
Tapos, ang pinagkakapitagan mo ang isang manyakol na si Kibulok na araw-araw bumubulog ng kanyang pastoral gabi-gabi at pinapahiram pa sa mga kaibigan. Di ka ba nahiya, no? Ha? Robin Padilla? Kung may common sense ka talaga? Ha? Kung may common sense ka talaga? Bababa ka na dyan sa Senado. Isusuko mo na yung pwesto mo. Ha? Alam mo kung bakit? Dahil alam mo sa sarili mo, sayang ang pinapasahod namin sa'yo. Dahil wala kang kwentang senador. Dahil hindi ka namin senador. Senador ka lang ni Digong at ni Kibulok. Pero kaming taong bayan, wala kaming pakinabang sa'yo. Hindi kami makikinabang sa'yo. At hindi mo kami kailanman kakampihan dahil ikaw ay tuta. Kaya wala kang common sense. Kapal ng mukha mo, Robin Padilla, na magsasalita ng ganyan. Babanggitin mo yung utang. Pati mo ba alam? Si Digong ang binaon tayo sa utang. Kaya mataas ang inflation ngayon. Kaya napakamahal ng mga bilihin ngayon. Dahil kay Digong. Wala sanang nagrereklamo ngayong mga Pilipino kung naging maayos ang pamamalakad ni Digong. Yang sinasabi mo, trabaho, negosyo, puhunan, at hindi ayuda? Bakit? Kung maayos ang ginawa ni Digong na pamumuno ng 6 na taon, mamumroblema ba ngayon ng mga Pilipino? Mamumroblema ba tayo ngayon sa inflation? Mamumroblema ba tayo ngayon sa napakataas na mga bilihin? Hindi. Kung naging maayos si Digong. Kaya lang si Digong ang inuna puro kabulastugan. Ang inuna puro pakikipagmabutihan sa mga tsekwa. Ay nako, Robin Padilla. Alam niyo, sa totoo lang, kahit patawag ako nito sa Senado, kaya kong sabihin sa harapan niya ang lahat ng sinasabi ko na to. Kaya ko sa kanyang sabihin to. Na wala siyang common sense. Kung may common sense ka, naglalive asawa mo? Nakaroba ka lang, harap ka sa mga Pilipino? Tutuwad ka, makikita po totoy mo kung may common sense ka? Mangyayari ba yun? Kaya wag kami. Robin Padilla, wag kami. Hindi porke nag-number 1 ka, akala mo magaling ka ng senador. Pero hindi. Mas magaling pa sa'yo yung nasa pinakaibaba noon. Si Jinggoy. Si Jinggoy number 12 nun noong 2022. Hamak na mas magaling pa yun. Tulpo. Hamak na mas magaling pa yun kaysa sa'yo. Wala ka sa aming silbi. Kaya sana, sa 2028 election, kung maisipan mo pang ulit kumandidato, kung may common sense ka, huwag ka nang lumaban. Kapag merong nagtulak sa iyo na kumandidato sa kahit anong posisyon, kahit barangay captain o barangay councilor dito sa Pilipinas, huwag ka nang kumandidato kung may common sense ka. Dahil alam mo, hindi mo kaya ang pagiging taong gobyerno. Dahil wala ka nito, at wala ka noon. Dahil kung meron ka talaga doon, kung meron ka talagang Panginoon, matatakot ka sa mga pinagtatanggol mong tao dito sa mundong ibabaw. Kay Panginoong Diyos o si Allah ang iyong dinadasalan, alam mo kung ano ang tama't mali. Alam mo kung sino ang mabuti at kung sino ang talagang masama. Kumakampi ka sa masama Diba? Kung takot ka sa nasa itaas, hindi ka kakampi sa masama. Yan ang tandaan mo, Robin Padilla. Kaya common sense ang gamitin mo, hindi mo ginagamit. Wala ka nun. Wala kang sentido común. Buti na lang, wala si Miriam Defensor Santiago dyan sa Senado. Kung hindi, nako. Katakot-takot na sermon lagi ang matatanggap nitong si Robin Padilla. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Nako, sana po gamitin natin palagi ang ating common sense kasama ang puso at kasama ang takot
sa Panginoon Diyos. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo mo. Chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.